ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, mga vloggers? Ano matawag mo dyan? O, hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nalahi o kinaiya sa tanan. Even when you came back from exile, isuportahan ka nako when you run for Congress and the Senate. But this time, it is a very defining moment. Mahirap kung parati kang nasa gitna dahil ang mga taong parating nasa gitna ay nasasagasaan. This time, you cannot have my vote. I will not support you. Buti nga. This time, because it is already a question of my loyalty, not to you, but to my country. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. Hindi na natin patatagalin na isang like, isang share, samahan mo na subscribe, i-bell all nyo at para makatanggap kayo ng update everyday. Duterte ayaw pa uwiin. Yan yung title at thumbnail na nakita natin video. Pero hinihiling lang natin ang kaligtasan ni Tatay Digong dahil meron tayong napanood na isang vlog na isang tarot reader na kanyang pagbasa ay hindi maganda, no? Siya po ay nagbabase lang sa kanyang nababasa. Pero siyempre kahit ganun pa man, dasal lang po ang kailangan natin at sabi na iba, wag maniwala sa mga ganyan. So hindi naman tayo naniniwala, siyempre ang atin lang ay magbigay lang tayo ng impormasyon at magbigay tayo ng panalangin para kay Tatay Digong. Biruin nyo, kung napanood nyo kanina, balikan nyo yung umagang vlog natin. Talagang ibang klase pag napanood nyo dahil merong mga bagay-bagay na maririnig kayo na hindi kaaya-aya. Pero ito, unahin natin si Robin at dali natin ito doon sa babaitang manggagamit. Merong isang mama ho ang nagpatutsada na hindi ka na ho iboboto. Kilala nyo ba si Manga? Andito ho at sasabihin ang pangalan niya na wala siyang aasahang boto. Eto, simulan natin kay Robin. Ano ba ang meron ngayong araw at hapon na ito? Tila interesting ang mga notes mula mismo sa ICC official website. Dahil ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ay isang sikreto. Pero tila ngayon ay mayroong tanim kaso laban sa kanya. Basahin natin ang kanilang article mula sa ICC. Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of torture and RAPE. The warrant of arrest against Mr. Duterte was issued by the Chamber as secret on March 7, 2025 and reclassified as public on March 11, 2025. The moment nga daw na mabasa yung RAPE, it was already certain gawa-gawa lang ang lahat. Ibinulgar naman ni Maharlika. Ito na. Ito ho yung nabasa natin na nakapost sa Facebook na noong 2024 ay mayroong mga kaganapan na hindi tayo pamilyar ng mga Pilipino. Parang may gumagapang di umano sa kaso ni Tatay Digong. Ito, tingnan natin yung kwento ni Robin. Tungkol sa mga patago, pasikreto o sabwatan ni Marcos Jr., Department of Justice, Congress at Benny Abante sa mga kinatawan ng International Criminal Court. Pinapasok nila sa Pilipinas ng patago at pinagtaksilan ang Pilipino. Makikita sa mga larawan na ipinost ni Maharlika ay last year January pa pala, palihim na nakipagsabwatan ang Marcos administration sa ICC. Ibinigay din ng puting ahas o source ni Maharlika ang mga business cards o calling cards na tila patunay na komunikasyon ng Marcos administration sa ICC. Kita nyo? Lalakihan ko ha. Yan po yung calling card ni Chantal Daniels. Ayan po Bureau of the Prosecutor, Office of the Prosecutor. Ano nakalagay? Cor Penale International Criminal Court. Andyan po yung number. Ibig sabihin, bakit magkakaroon ng contact number, calling card
O kung sino man yung pinagbigyan niyan at bakit lalabas dito. Diba? Yun nga, naganap ang pagsasabwatan, naganap ang pagtatraidor. Oo, hindi natin alam kung magkano ito. Yan ang usapan. Magkano? Biruin nyo ha. Papasukin nyo 2024. By December ata, di umano ito. By December, pumasok itong mga taga-ICC. Pinagplanuhan talaga. Grabe, no? December, January, February, March. In 2 months time, nasa katuparan nila yung mga balak nila. And sa post ni Maharlika, business cards o calling cards ba kamo? Ay, eto pala. December, January pala 2024. Kailan pumalpak ang puting ahas? Noong January 5, 2020, inabisuhan ko na kayo. Okay, kwento ito ni ano. So, alamin natin ha. Alamin natin. Kwento ito ni Marilka. Sabi niya rito, noong 2024, January 5, inabisuhan ko na kayo mula sa ating puting ahas tungkol sa patagong pasikreto o sabwatan ng mga ngagba, Congress, at mga kinatawan ng ICC. Totoo nga, no? Totoo nga. Yung puting ahas ni Maharlika. Bilang patunay, ito ang mensahe pa sa akin na pinadala ang business card ng mga kinatawan ng ICC. Nagpakita ang kanilang lihim na pinangasabwatan sa Marcos. Ayun na. Kailan pumalpak ang mga puting ahas? Noong January 5, 2024, inabisuhan ko na kayo mula sa ating puting ahas tungkol sa mga patago, pasikreto, o sabwatan ng Bangag Marcos Jr., Department of Justice, Congress at Abante sa mga kinatawan ng International Criminal Court. Pinapasok nila sa Pilipinas ng patago at pinagtaksila ng mga Pilipino. Bilang patunay, ito ang mga mensahe ng PA sa akin at pinadala ang business card ng mga kinatawan ng ICC na nagpapakita ng kanilang lihim na pakikipagsabwatan sa Marcos gobyernong Bangag. Grabe, no? Samantalay gulong-gulo na ang utak ng mga Quadcom. Ayon sa kanilang pahayag o statement noong nakaraan, ay handa daw silang sumunod sakaling hinga ng ebidensya ng ICC patungkol sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nabago na ang kanilang statement. Hindi na daw sila tutulong sa ICC. O baka Bakit? naman Bakit? Ano ang mga nakita nyo? Bakit biglang umurong ang mga tapang nyo? Sabi ni Aling Marie dito. Nakita nyo ba yung milyon-milyong Pilipino all over the world? Dahil ba doon? Nawala ang mga tikas at boses nyo? Yan ang sabi ni Aling Marie. Nagtatanong lang si Aling Marie. magbibigay ng ebidensya. Pero sasabihin, hindi tumulong sa ICC. Samantalay malinaw na sa gobyernong ito na tila ilegal ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at dalhin papuntang The Hague, Netherlands. Dito maiipit si General Torre at ang iba pa niyang mga kasamahan. Paano kung mapatunayan ito? Sasaluhin ba siya ng Marcos administration? Narito ang full video, panoorin natin. Kung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte. Tama. Sa ating court system. Yeah. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Nawawala mga kasama yung boses, ano? Oo. Oo, yan yung napanood nyo kaninang umaga sa atin sa ano. Pero dito wala nang boses eh. hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte. Kuya, na iharap muna sa local courts. Ayan, papaliwanag ni Real Talker. Anong ginawa ni Diwata? Pinapunta niya sa Villamor Air Base. Bakit? Di ba? Yan na, ikaw na mismo Rimulya ang nagsabi, para walang kasuhan na mangyayari, dapat iniharap muna sa local courts natin dito sa Pilipinas. Tama. Paano nga yan? Oo, paano nga yan? May makakasuhan dahil napadala nyo si Tatay Digong. Ebidensya itong video na ito. Oo, para walang kasuhan mangyari, dapat ipresenta muna si Tatay
si Tatay Digong sa local court bago inaresto. Pero kung dinala nila si Tatay Digong sa local court, hindi mapapayagan mailabas. Alam niyo ho, minadali kasi nila. Ginawa na nilang paraan para maisakay si Tatay Digong, ginawa nila ng pwersa, ibigay nyo ilang kapulisan. Humigit kumulang. Doon pa lang sa Gate 5 ng Villamor Air Base, hindi ka na pasok dahil ilang daang kapulisan ang nandoon. Plus pa yung nandoon sa Gate 2, iba pa yun. Plus pa yung nasa NAIA, iba pa yun. Plus pa yung kasama ni Hyer. Ganon nila minadali. Eto, lumalabas na yung problema. Nagkakabistuhan na. May makakasuhan dito. Tama, di ba? Dahil sabi ng sabi ni, ito, yung mama na ito kanina. Oo, yung nagbida-bida nung una, sabi, dapat dali sa local court. Ngayon, hindi na, may stand na siya. Diba? May boses na siya na, it's deal, done deal daw, done deal. Ano yan? Si Hype ba yan? Si paring Hype ba yan para mag-done deal na? Rolex ba yan? Pilipinas. Wala. Malaking yan. Malaking pagkakamali talaga ang ginawa ng gobyerno. Alam nyo, saan ako excited? Diyan kay Tore eh. Yan. Kasi Lahat kung tayo sino siya excited. umasta eh. Sa palagay mo, Tore, isasalba ka ng gobyerno? Nako po, hindi. Sa palagay mo, Tore, isasalba ka ng... Comment tayo sa comment section na. Nagtanong na si Toker. Sa tingin nyo, pag si Hyer ay kinasuhan, sa tingin nyo tutulungan siya ng kakampi niya? Baka mawala ho yung nito, yung tawag dito, yung pensyon kung sakasakali na mag-retired na, no? Abangan natin sa susunod na panahon. Kaya nga, wait, there's more eh. Marami na hong gigil dito sa Hyer na ito, no? Akala mo kung umasta. Ilan libo ang pinerwisyo nyo sa KOJC? Plus ilang milyon ang pinerwisyo nyo nung inaresto nyo si Tatay Digong. Sa tingin mo, baka yung kuko mo, 10, naku, 10 yung kuko mo, naku, sabi ni Aling Madrigal dito, naku, gigil ng tao. Sa nyo yung, yung figure na, meron video na talagang kinukulubot yung muka. Naku. Ni BBM? Traidor yun. Hindi, kanila isasalba. Ayan maraming nagsapasalamat dahil yung mga taga Mindanao solid po ang suporta. May nagko-comment sa atin, sabi Kuya Goods, may paninindigan po kami. Hindi kami basta-basta nabibili ng pera. Ang Tatay Digong lang ang nakapagpatahimik ng Mindanao, kaya sabi nila, ibang klase ho yung boses kung nababasa nyo lang. Ibang klase. Handa silang, alam nyo na, para ipaglaban. Hudyat na nga lang inaantay. Ito, meron daw paimbestiga ng PNP ang peking EJK. Wow, may ganun pa kayo? Kampi-kampihan nga kayo eh. Halata naman kayo masyado eh. Kita nyo nga si Mamang Pulis, nagpahayag lang ng kanyang saloobin at ekspresyon, pinaaresto nyo pa at kinasuhan. Tapos ito pa, iimbestigahan nyo. Naku po naman. Nakarating na sa PNP ang mga nag-viral na larawan ng mga nagsasabing biktima raw sila ng war on drugs. Matapos kasing kumalat ang mga naturang litrato sa social media, ay maraming netizens ang pumalag sa mga gawa-gawang istorya ng mga nagpapanggap na biktima ng EJK. Lumalabas din na walang koneksyon ang mga umunoy biktima sa mga aligasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report. Sa panguna ng Anti-Cybercrime Group ay sinimulan na ang masusing investigasyon laban sa mga individual at grupong nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga peking EJK victims na pilit isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang larawan at testamento ang lumabas kung saan ipinakita ang mga umano'y pamilya ng mga biktima ng EJK. Ngunit nang siyasatin, ilan sa mga ito ay walang kaugnayan sa war on drugs at hindi... Yan. Ganyan kumilos ang mga kaliwat kanan. Diba? Gagawa ng paninira nila. Magpapalabas sila ng litrato, pero yung kamag-anak nung nasa litrato, nag-almahan dahil nakita nila hindi naman apektado ng EJK. Hindi naman konektado sa EJK. Ganyan ang gawain ng mga kaliwat-kanan. Sila ang mga nagpapagulo sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, di ba? Sila rin ang gumawa ng hakbang para ma-impeach si BP Sara, di ba?
habang ginagawa nila yon, gumagawa rin sila ng hakbang para magprotesta kung sino nakaupo ngayon. Ganon, kaliwat kanan sila, gumagapang sila para paguluhin. 'Di ba? Pero nung umupo si Tatay Digong, wala na itong mga to eh. Tas-tas ito eh. Ngayon, nagbabalikan na lang kasi malamya. At hindi, wala sa tamang katinuan ang namumuno ngayon. Kaya ganon, kabilis silang magoyo ng mga kaliwat kanan na ito. Hindi naman biktima ng karahasan noong nakaraang administrasyon. Kapansin-pansin na halos sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual. Sa panayam nga kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, isinumiti na nila ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mas malalim na pagsisiyasat. Isa sa mga kontrobersyal na lumitaw ay si Aling Sheila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na umano'y biktima ng EJK. Ngunit nadiskubre na noong 2024 lamang ito namatay, hindi sa ilalim ng Duterte administration, bagkus dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga, pagnanakaw at iba pang krimen sa panahon ng Marcos Jr. administration. Sa isang Aling Sheila, magkano? Kakahiya ka naman, Aling Sheila. Pati ba naman yung dangal mo eh? Pati ba naman yung tao, yung anak mo, nakandyan na. Isasama mo pa sa kalokohan mo. Magkano? Yan ang tanong, Aling Sheila. Oy, sa mga kamag-anak ni Aling Sheila at kapitbahay ni Aling, sikat na ho si Aling Sheila ho. Dahil yung anak niya, sinasangkot niya doon sa administrasyon ni Tatay Digong. Samantalang panahon ito na mga, alam nyo na panahon na mga lito ang utak, 2024. Sino ba nakaupo ng 2024? viral video, makikitang sumasabay si Aling Sheila sa panawagang panagutin si dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon sa PNP, hindi ito palalampasin. Siya at iba pang mga grupo na sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring masampahan ng kaso. Bukod kay Aling Sheila, patuloy rin nagkakalat ng iba't ibang memes at fake news na pilit iniuugnay sa dating Pangulo. Ngunit iginit ang PNP. Dapat ang kasuhan nyo dyan, Sir Colonel. Saludo kami kung talagang gagawin yun. Kasuhan nyo yung kasama. Oo, yung nagtuturo kay Aling Sheila. Yan ang mga kasuhan nyo para man, matigil na yan ang paninira sa mga Duterte. Kumukuha lang yan ng mga bayaran na alam nilang bilugin ang utak para siraan ng Pangulo. Pag in-interview mo, inimbestigahan mo, walang kaalam-alam kung ano yung pinasok nila. Diba? Kasi may nag-uutos. Ganun lang yan kasimple. Na hindi nila hahayaang magamit ang kasinungalingan upang linlangin ang publiko. Habang patuloy na nag-iingay ang mga nagpapanggap na biktima ng EJK, mas lumilinaw rin ang layunin nila ang baluktutin ang katotohanan para sa pansariling interes. Ngunit sa pagsisiyasat ng PNP, walang kasinungalingang hindi mabubunyag at walang manipulasyong hindi mabubuwag. Sa huli, mananatiling matibay ang hangarin ng batas na ipagtanggol ang katotohanan laban sa mga mapaninlang na propaganda. Yeah. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SM. Diba? Ganyan sila gumawa ng eksena. Kahit hindi involved yung tao, isasangkot nila. Diba? Sobra kayo. Pinagugulo nyo talaga ang gobyerno, no? Pinagugulo nyo ang Pilipinas. Dapat sa inyo, tumira kayo dun. Sa bundok at huwag na kayo magsiuwian. Attorney Sal, ano naman sabi ni Ngagba? Ito ang simula ng pagbabagsak. Naku po, sana lang. Sa mga gustong sa pabor sa sinasabi ni Atty. Sal, ayan, mag-comment kayo. Huwag mo kayo matakot. Ano ba matawag niyo? Martial law na nga, mas worse pa nga ito sa martial law eh. Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa eh. Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala eh. Ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ko isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan. Calling the attention of this government to change. Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya, walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya doon eh. Walang jurisdiction, we will not cooperate in any manner or form or shape
O hindi ba, tinulugsa ko nga ho yung mga alter egos niya dahil file ng file sa ICC. Nang kung ano nung pleading, sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi na kami may jurisdiction. Nagkukontra-kontrahan kayo. O madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya. And yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, eh hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, aba, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O, ayan, nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. O, madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, oy, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. O, yan ang ginawa. O kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-amang ito. Yan ang katotohanan ho dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagat tama na sana yung walang jurisdiction. O pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, eh di lalong-lalo na. O di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala, Yan. buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Nagbalat kayo. You pretended that you are protecting the sovereignty of this country by not allowing ICC to intervene. And yet, eventually you did it. O ano man tawag mo nun? Kaya may katwiran ang mga anak na magalit. May katwiran ang taong magalit. May katwiran ang taong pumunta sa kalsada. Kaya makikita natin, MJ, kita mo sa Davao, araw-araw. Sa lahat ng bahagi ng Pilipinas ay nagsimula na. Correct. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa. Sapagkat inaakusahan ng gobyernong Cory at the time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-ano mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Ang sabi ko po noon, milyong mga loyalista. Araw-araw po kami, itinayo namin, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Doon, nandun kami araw-araw. Kahit anong gawin sa amin. Kami, bombay ng tubig, bombay ng bala. Nagre-regroup, pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat wag nating bigyan ng dahilan itong gobyerno na gamitan tayo ng karahasan. Yung iba naman, sinasabi, huwag ka tayo mag-rally kasi baka magdeklara ng martial law. Huwag mo kayo matakot. Ano ba matawag niyo? Martial law na nga, mas worse pa nga ito sa martial law eh. Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa eh. Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala eh. Ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan. Calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba? Sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Meno, good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba ang bilis na sagot ko? Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Yun. Diba, ilang ano yun? Views, likes, 3 million plus na. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga nakarinig doon, nakapanood, nagka-agree sila. Tama. Na kailangan ng gobyerno ito yung makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President, na pinalayas siya dahil ang taong bayan nagalit. Sa panahon ni Erap, ganun din na nangyari.
Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda, nagkaroon kayo ng political capital. Di ba? Sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos. Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman tayo. Deja vu na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan iparamdam mo natin. Alam nyo, hindi mo madadala ito sa iyakan. Hindi mo ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Tanda mo si Gandhi? Ha? Si Mahatma, milyon-milyon ng kalaban niya. Naupulak siya, wala. Kahit anong gawin sa kanya. Di ba nagtagumpay siya? Hindi ba yung EDSA Revolution, mapayapa din niya? Wala akong karahasan doon. Ha? Walang karahasan ng EDSA Revolution. Pero, ano nangyari? Hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin. But we're hoping na hindi na tayo abot doon. Kaya tayo nagpunta sa Korte Suprema. Kaya hayaan natin muna ang Korte Suprema na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito, nasa taong bayan na. Kasi, tandaan natin, MJ, Yes, sir. ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan. Pag ang gobyerno po ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan. Kung ang gobyernong nilikha ng taong bayan, ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila, hindi po ba? Lohika, sentido komon ang magsasabi sa atin na ang may kapangyarihan, kaya nga sinasabi sa ligang batas all authority emanates from the sovereign authority. Lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya may kapangyarihan ng taong bayan na tanggalin ng gobyerno. Sa papanong paraan? Sa mapayapang paraan. Unang-una, sa pamamagitan ng eleksyon. Kung hindi mo madala sa eleksyon, o sa pamamagitan ng ginawa sa pagpapatalsik ng dalawang pangulo ng bansa. Mapayapa. Basta mapayapa kasi ang sambayanan talaga ang makapangyarihan. Yan ang dapat nating gawin. Yan narinig nyo. Talaga ng mga wow, salamat. At ano ito? Ano itong sinabi ng mama na ito? Bakit nasabi niya ito kay Manga? Ay, pasok na natin. Gusto nyo? Sige. Panahon pa ng kabataang barangay, I was with you. We were together, when you visited Cebu. Because I thought sa mga anak ng mga Marcoses, ikaw gyud ang nalahi o kinaiya sa tanan. Even when you came back from exile, isuportahan ka nako when you ran for Congress and the Senate. But this time, it is a very defining moment. Mahirap kung parati kang nasa gitna dahil ang mga taong parating nasa gitna ay nasasagasaan. This time, you cannot have my vote. I will not support you. Buti nga. This time, because it is already a question of my loyalty, not to you, but to my country. It's Yes. a no vote for Amy Marcos and to any Marcoses for that matter. Mabuhi ang Pilipinas. Remember, ang loyalty po natin ay nasa ating bansa, hindi kahit kaninong mga tao. God save the Philippines! Di ba? Oo. Kung alam nyo na itong babae na ito ay nanggagamit at tamamang ka sa dalawang kalye, ibang usapan na ho. Tapusin nyo na ang kanilang mga karir. Dahil pag nakabalita siya na medyo malakas, iiba na naman ng boses niya. Nung nakaraan, mahal ko ang kapatid ko. Yan ang sinasabi niya. Oo. Nung naparesto si Tatay Digong, kawawa naman ang matanda kasi matanda na siya at nakulong. Ngayon, eto na naman. Meron na naman siyang pahapyaw. Naglabasan ng ating mga kababayan. Lumabas sa kali, nagbigay ng boses, paiimbestigahan naman daw ang pag-aresto kay Tatay Digong. Paimbestigahan mo ang kapatid mo, maniwala kami. At kung iutos mo sa Korte Suprema na ibalik si Tatay Digong, maniniwala kami. Pero sa mga patutsada mo na yan, malabo ho. Dahil puro kasinungalingan na lang yan. Alam niyo ba, nakuhanan kayo ng video, hawak lang yung babae para magpa-picture sa inyo, parang dirin-diri ho kayo. Kakaya, kita na i-vlog. Ganon kayo. Dirin-diri kayo sa taong bayan. Sorry na lang. At alam na ho ang kalakas nyo. Alam na ang kaliskis nyo. Alam na rin ang budhi nyo. Pasensya na po. Wala na ho magtitiwala. At sabi nga doon sa video, never again. Never again.
Yan ang mga binibitawang salita ng ating kababayan. Kaya kung iisipin nyo, mga kasama, halos totoo. Yung nababanggit na mga kababayan natin lalong-lalo na sa Mindanao, especially, 'di ba? Ano sabi nila? Subukan nyo lang. Gigil na sila eh. Oo, naghihintay na lang talaga sila eh. Ganon sila. Oo. At hinihiling nila yung agarang pagbalik ni Tatay Digong. Gusto nila makabalik agad dahil alam niyo ho, sa detention center, kahit sabihin nating looban yun, malamig pa rin yun, lalo na kung walang tawag na to, heater. Sana man lang merong heater. Pero sa edad ni Tatay Digong, kahit may heater, alam niyo ho, pag may heater, ang bahay nyo, pag matutulog kayo, yung lalamunan nyo nakakatuyo. Lalo na kung magdamag kayo naka-heater. Ang hirap ho huminga pag naka-heater. Kaya yung hindi nakakaalam, hindi nila naranasan ang lugar na malamig. Oo, yan yung sitwasyon pag naka-heater ka. Grabe po, no? Hanggang sa muli mga kasama ha. Bye-bye.